Hack Story presents. Bago natin simulan ang kwentuhan, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento bilang suporta. Kung bago pa lamang sa channel, subscribe na po sa Hack Story at Hack Etal YouTube channel. Pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago nating upload. Malungkot ang mga mata ni Lenny habang nakatingin sa loob ng restaurant. 3 buwan na siyang hindi kumikita. Magmula nang dumating ang kainan sa kanilang pwesto, kumonti na rin ang mga pumapasok na customer. Ilang beses niyang kinausap ang chef kung may mali pa sa recipe nila at kung kailangan ba nilang mag-update ng menu. Malalim ang buntong hininga ang pinakawalan niya sa kamarahan na umupo sa bakanteng lamesa. Ma'am, gusto niyo po ba ng tubig? Eto si Janet, ang loyal cashier ng restaurant. Magmula nang itayo niyang restaurant, 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi na umalis ang babae. Napakabuti rin ito sa kanyang pamilya at kita niya na may malasakit ang babae sa negosyo niya. Sige. Salamat, Janet. Pinuntahan muna ni Janet si Mike, ang chef ng restaurant. Ipinaalam ng babae na labis ang lungkot ni Lenny sa sitwasyon ng papalubog na negosyo. Maya-maya lang, sabay na lumabas sina Janet at Mike. Umupo si Mike sa harap ni Lenny habang si Janet naman ay nagsasali ng tubig sa baso. Ma'am Lenny, nai-stress ka na naman. Ay naku, Mike. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Meron pa ba akong hindi nagagawa? Hindi naman pwedeng baguhin natin totally ang menu. Alam mo kung gaano ka-importante sa akin mga recipe na to. Ayoko rin pakawala ng restaurant. Pangarap namin to ni Terence at ang mga pagkain sa menu ay personal na favorite niya. Nakita ni Mike na nangingilid ang luha ng mata ni Lenny. Napayuko si Mike maging si Janet na nakikinig mula sa likuran ay abala na nakatingin. Si Terence na tinutukoy ni Lenny ay ang kanyang asawa. 5 taon na magmula nang pumanaw ito dahil sa kidney failure. Hindi naging successful ang kidney transplant ng asawa niya. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang pagkawala ni Terence at ngayon, heto naman, kailangan niyang pakawalan ang restaurant. Subukan pa ulit natin, ma'am. Baka kailangan natin mag-renovate. Pero Mike, nauubos na ang savings ko. Kapag isinugal ko pa ang natitirang pera ko sa pag-renovate, wala na akong maipapasahod sa inyo. Alam mo naman na hinuhugot ko na lang mula sa savings ko ang pinapasweldo ko sa inyo. Hindi nakapagsalita si Mike kahit gaano siya ka-loyal sa restaurant. Meron din siyang pamilyang pinapakain. Nanatili ang katahimikan ng ilan pang sandali hanggang sa tumunog ang telepono ni Lenny. Ang anak niyang si Miguel ang tumatawag. Sinagot niya agad ito. Hello, Miguel? Bakit? Mami, nagsisimula na po ang PTA meeting. Wala ka pa rin dito. Kanina pa ako kinukulit ni teacher. Oo nga pala. I'm sorry. Heto na. On the way na. Nagmamadaling tumayo si Lenny at naglakad palabas ng restaurant. Sinundan siya ng tingin ni na Janet at Mike. Kawawa naman si Ma'am Lenny. Baka hindi na talaga masarap ang luto mo. Sisino pa ang luto ko? Kaya ka nga nananaba dahil sa kakakain mo rito. Ikaw ang isa sa dahilan kaya nalulugi tong restaurant. Ang kapal naman ng mukha mo. Ako pang sinisi mo. At nagpatuloy silang dalawa para silang magkapatid na aso't pusa kung mag-away.
umabot sa PTA meeting si Lenny. Pinupuri ng teacher ang anak niya dahil sa mahusay na performance nito sa lahat ng subject. Sinabi rin ng teacher na kasali sa sport competition ang anak niya at kailangan niyang suportahan. Si Miguel ay 10 taong gulang pa lamang, magandang lalaki at matangkad. Nakuha niyang katangian niyang ito sa kanyang ama. Mami, iniisip niyo pa rin po ba yung restaurant? Napalingon si Lenny sa kanyang anak. Kasalukuyan siyang nagmamaneho pa uwi. Bakit mo naman naisip yun, anak? Dahil malungkot na naman po yung mukha niyo. Naglalagas na rin po yung buhok niyo dahil sa stress. Natawa ng mapait si Lenny sa tinuran ng kanyang anak. Grabe ka naman sa naglalagas ang buhok. Bakit? Nagkalat ba buhok ko sa bahay? Opo. Kahit nga po dito, ito nga po sa upo ng sasakyan. Nakadagit po yung buhok mo. Muling nilingon ni Lenny ang hibla ng buhok na tinutukoy ni Miguel. Hala? Oo nga! Mami, may tao! Sa sigaw na yun ni Miguel, tarantang humarap si Lenny at meron ngang tao sa unahan. Marahas niyang inapakan ng brake bago pa tuluyang mabangga ang tumatawid na pulubi. Nahilo siya sa lakas ng brake pero mas nag-alala siya sa taong nasa harap ng kotse niya. Napaupo kasi sa takot ang pulubi. Mabilis siyang bumaba, gayon din si Miguel. Okay lang po ba kayo? Hindi nagsalita ang pulubi. Tulala lamang ito at nanginginig. Natroma ata siya, Mami. Dalhin na natin sa klinik. Oo, sige. Tulungan mo ako. Habang inaakay nilang pareho ang pulubi, nakakunot ang ilong ni Lenny dahil sa baho nito. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Miguel na may panguhusga sa mga mata. Anong magagawa ko? Mabaho. Umiling si Miguel. Naisakay nila sa likod ng upuan ang pulubi. Pina-check up din sa ospital. Si Miguel matagal na nakatitig sa pulubi habang hinihintay na matapos ang pag-uusap ni Lenny at ng doktora. Maya-maya lang lumapit ang mami niya. Okay na, Miguel. Okay naman daw siya. Pwede na siyang lumabas. Mami, kunin na natin siya. Ha? Paano kunin? Ampunin natin. Miguel, hindi yan kuting na pwede mong ampunin dahil naaawa ka na palaboy-laboy lang. Isa yung adult na tao. At lalaki pa. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niyan. I get it. Hindi tayo pwedeng manghusga ng tao. Pero anak, unahin nating isipin ang kaligtasan natin. Mami, pakiramdam ko po kasi buhay si Daddy sa katawan niya. Napahawak ng sentido si Lenny habang pilit na pinapakalma ang sarili. Iniisip niyang mabuti kung paano niya ipapaliwanag ang gusto niyang sabihin sa kanyang anak nang hindi ito ma-offend. Pero nang makita niyang titig na titig si Miguel sa mukha ng pulubi, napatingin na din siya sa mukha ng lalaki. Madungis ang mukha ng lalaki. Matigas at magulo ang buhok nito. Mahaba na rin ang bigote at ang balbas sa mukha. Pero napansin niya ang kakaibang ganda ng mga mata nito. At habang nakatingin sa mga mata ng lalaki, kakaiba ang gaan ng kalooban na kanyang nararamdaman. Malalim na buntong hininga ang kanyang ibinuga bago nagsalita. Sige, pumapayag na ako. Talaga, Mami? Pero sa isang kondisyon. Sa guest room siya matutulog at ilalak natin sa labas habang natutulog tayo. At ikaw, tatabi ka sa akin. Mami naman, big boy na ako. 10 years old na ako. Tapos tatabi pa ako sa'yo. Papayag ka sa kondisyon ko o hindi natin siya aampunin? Yes or no? Sige na nga po. Pero hanggang kailan po? Nasa iyon, anak. Kasi nakakatakot magpapasok ng taong hindi naman natin kilala. Ganito na lang, Mami. I-train natin siya. Kapag nakapagsalita na siya at natutong maglinis ng sarili, pwede na siyang magtrabaho sa bahay. Maging tagalinis, tagaluto, o di kaya naman ay maging trabahador natin sa restaurant mo.
Maganda yung naisip mo ha. Pero, hindi pa rin ako kumpiyansa sa lalaking yon. Gets ko, Mami. Ako na ang bahala. Nararamdaman ko kasi malaki ang tulong niya sa atin. Ano ka? Si Rudy Baldwin? Nagtawanan ng mag-ina sa naging tanong ni Lenny. Nanalo si Miguel. Dinala nila ang pulubi sa bahay nila. Hindi marangya ang bahay ni Lenny. 2 palapag ito, may magandang interior. Sakto lang sa pamilyang may 3 miyembro. Malinis at maaliwalas ang bahay. Hinalungkat ni Lenny ang mga lumang damit ni Terence. Dinala niya sa guest room kung saan nila idiniretso ang pulubi. Marunong ka bang maligo? Hindi sumagot ang lalaki. Nakatingin lang ito kay Lenny. Nagpresenta si Miguel na siya nang aalalay sa lalaki para maligo. Pumayag si Lenny pero hindi siya umalis sa loob ng kwarto. Nakabukas ang banyo dahil takot siyang baka kung anong gawin ng lalaki sa kanyang anak. Maya-maya lang narinig niya ng tunog ng tubig na lumalabas mula sa shower. Anak, sumigaw ka kung may gagawin niyan sa'yo ha? Mami, huwag ka pong paranoid. O siya, basta dito lang ako sa labas. Magsalita ka every minute para alam ko kung buhay ka pa. Opo, Maya-maya lang, lumabas na sa banyo ang dalawa. Bahagyang nagulat pa si Lenny nang makita na nakatapis lamang ang lalaki. Para siyang teenager na mabilis na umiwas ng tingin na tila ba nahihiya. Napansin iyon ni Miguel, kaya naman inasar siya ng kanyang anak. hala si Mami. Kinikilig ka ba? Hoy, bakit ako kikiligin sa pulubi? Halika na nga. Kaya na niyang magbihis mag-isa. Tapos mo na rin naman siyang paliguan. Sige po. Kuya, ito na po yung damit na susuotin mo. Mga damit po ni Daddy yan pero kasya na yan sa'yo. Kaya mo naman pong magdamit mag-isa, di ba? Magalang na tanong ni Miguel. Tumango ang pulubi. Sa kabila ng mahaba nitong bigote at balbas, kita pa rin ang bahagyang pagguhit ng ngiti sa labi nito. Sige po, lalabas na kami. Good night po. Isinara ni Lenny ang pinto. Matagal munang nakatitig sa tapat ng pinto ang babae bago sumunod sa kanyang anak. Nang gabing yun, magkatabing natulog si Lenny at Miguel. Hindi pa rin panatag ang babae. Sa katunayan, madaling araw na talaga siya nakatulog. Kinabukasan, nagising si Lenny na wala sa tabi niya si Miguel. Mataas na rin ang sikat ng araw. Pagtingin niya sa kanyang phone, 7:00 na ng umaga. Nagmamadali siyang bumaba ng bahay. Narinig niyang kalansing ng mga kubyerto sa kusina at amoy ng brewed coffee. Paglapit niya, nasaksihan niya kung papaano tinuturuan ni Miguel ang pulubi na magluto ng itlog. Nakatalikod ang lalaki sa kanya. Si Miguel, nang mapansin siya, agad siyang binati nito. Lumingon din ang pulubi nang marinig ang pagbati ni Miguel. Mami, good morning po. Masosorpresa ka kapag nakita mo mukha ni Kuyang Pulubi. Nasorpresa nga si Lenny nang humarap sa kanya ang lalaki. Tila ba tinakasan siya ng dugo nang makita ang isang pamilyar na mukha. Terence? Hindi. Matagal nang patay si Terence. Nakita ko kung paano siya nilibing. Hindi siya si Daddy, Mami. Meron siyang maliit na nunal malapit sa tenga. Nagmamadaling lumapit si Lenny sa pulubi. Marahas ang paghawak niya sa magkabilang pisngi ng lalaki habang sinusuri ang mukha nito. Matagal-tagal niya pang tinitigan hanggang sa maamoy nila ang nasusunog na itlog. Yung itlog, nasusunog na! Mabilis na pinatay ni Lenny ang lutuan. Ngayon ay kakainin nila ang sunog na itlog. Ayaw kasing magsayang ng pagkain ni Lenny. Pero habang nasa hapag sila, nananatili ang tingin niya sa pulubi. Patalim na rin ang patalim ang titig niya na tila ba nagdududa sa pagkatao ng lalaki. Mami, tama na yan. Malamig na yung kape mo. Tingnan mo, anak.
Marunong siyang gumamit ng kutsara at tinidor. Bulong ni Lenny na hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Ang pulubi naman, nagpatuloy lang sa pagkain. Hindi nito pinapansin ang mga titig ni Lenny. Hindi kaya nagka-amnesia lang po siya? Dalhin natin siya sa ospital. Papacheck upan natin. Meron din akong gustong itanong sa kanya. Kamukhang kamukha po siya ni Daddy, no? Hindi kaya kakambal siya ni Daddy? Napatingin si Lenny sa kanyang anak. Tingin na tahimik na sumasang-ayon. Si Miguel ang nakaisip na ahitin ang bigote at ang balbasa ng pulubi. Noong una ay nagulat din ang bata sa kanyang nakita. Pero napansin na may konting pagkakaiba pa rin ang pulubi at ang kanyang daddy. Matapos nilang mag-almusal, nagtungo sila sa ospital ng umaga ninyon. Ipinasuri nila ang pulubi sa doktor. Napag-alaman nilang meron nga itong temporary amnesia. Trauma ang dahilan kung bakit hindi ito nagsasalita. Nagbigay ng reseta at advice ang doktor kung anong maiking gawin upang mapabilis ang paggaling ng pulubi. Kasalukuyan na silang nakasakay sa kotse. Kalalabas lang nila ng ospital. Pasulyap-sulyap si Lenny sa rearview mirror habang nagmamaneho. Maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan habang nakatingin sa pulubi. Mami, baka makabangga ka na naman ha? Sita ni Miguel nang mapansin na hindi mapakali ng tingin na ang kanyang ina. Sinamaan niya ng tingin ang anak at tinawanan na lamang siya. Sa kabilang banda, ang pulubi, tahimik na nakamasid sa labas ng bintana ng sasakyan. Walang kahit na anong reaksyon. Makaraan ng ilang minuto, tumigil ang sasakyan sa mall. Ang plano ni Lenny ngayon ay bigyan ng makeover ang pulubi. Mami, gawin mo sa kanya yung hairstyle ni Daddy. Hindi anak, hindi siya ang daddy mo. Kaya hindi pwedeng maging gaya ng daddy mo ang hairstyle niya. Eh di ganito na lang po. Ipinakita ni Miguel ang litrato kay Lenny. Napataas ang kilay ng babae. Ang modelo sa litrato ay may slick back haircut. Naisip niyang fresh look ito at style na ito sa pulubi. Kaya naman pumayag siya. Makaraan lamang ang ilang sandali sa hair salon. Natapos ang paggupit sa buhok ng pulubi. Bahagyang namangha si Lenny sa mukha ng lalaki. Lalong naging kamukha nito ang yumao niyang asawa. Ay, ang pogi naman ng asawa niyo, misis ha. Kaso masyado mahiyain. Ayaw magsalita. Sabi ng hairdresser. Ngiti lamang ang isinagot niya rito. Matapos ay lumabas na rin sila ng salon. Mami, dapat bigyan natin siya ng pangalan. Ano namang pangalan ang bibigay natin sa kanya? Hindi mo naman siguro ipapangalan ang daddy mo sa kanya. Hindi ah. Pangalanan lang po natin siyang, Zorro? Ha? Ano ba yan, anak? Bigyan mo naman ng makatotohanang pangalan. Bagay po yun sa kanya. Kasi po naliligaw siya. Di ba nga po, may amnesia siya at naliligaw? Bahala ka na nga. Hindi rin naman siya magtatagal sa atin eh. Kapag bumalik na ang alaala niya, pwede na siyang umalis. O siya, dalhin na natin siya sa derma para ma-check kung may sakit ba siya sa balat. Mahirap nang mahawa. Paano po kung kakambal siya ni Daddy? Kamukhang kamukha niya po talaga si Daddy. Mami, baka nakilala natin siya para maging bagong daddy ko. Hoy, hindi nga natin kilala kung sino siya. Wala tayong alam sa totoong pagkatao niyan. Eh paano kung nagpa-surgery lang pala yan? O malay mo, nagwapukan sa daddy mo at naisipan niyang gayahin. Ay nako anak, tama na nga yan. Hindi siya ang daddy mo at never siyang magiging daddy mo. Okay? Nakaramdam ng lungkot si Miguel sa sinabi ni Lenny. Lumambot ang puso ng babae sa naging reaksyon ng kanyang anak. Alam niya na kahit nagpapakita ng saya at pagiging magiliw ito, hinahanap pa rin ng bata ang kalinga ng kanyang ama. Bahagya siyang yumuko.
Inilibel ang ulo kay Miguel. Tumingin siya ng direkta sa mata ng bata. Gusto niyang pagaanin ang loob nito, pero ayaw niyang bigyan ng hindi makatotohanang pag-aasa. Miguel, alam ko anak, namimiss mo ang daddy mo. Ako rin. Miss na miss ko na rin siya. But we have to let him go and move forward. Kung saan man ang daddy mo ngayon, alam kong yun din ang gusto niya. Nandito naman ako. Kung gusto mo lang ng kalaro sa tennis, kahit hindi ako marunong anak, makikipaglaro ako sa iyo. Malumanay na paliwanag niya sa kanyang anak. Gumuhit ang mapait na ngiti sa labi ni Miguel. Marahang tumango ang bata. Alam naman niya na hindi na maibabalik pa ang kanyang daddy. Nagpatuloy sila sa pag-iikot sa mall. Pinag-shopping din ni Lenny ng mga damit ang lalaking pinangalanan nilang Soro. Pakiramdam niya, sobra na ang ginagawa niya para sa lalaki. Pero may kakaibang saya ang dulot nito sa kanyang puso sa pagtulong niya rito. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant, umuwi na sila. Pansin ni Lenny na tuwang-tuwa si Miguel kay Soro. Kahit puro tango at tipid ng ngiti lamang ang ginagawa ng lalaki, magiliw pa rin na nagkukwento si Miguel dito. 8:00 na ng gabi, nakaupo sa sala si Miguel at si Soro. Tinuturuan ng bata na maglaro ng mobile game ang lalaki. Ito po kuya pindutin mo. Kapag nag-skill ka, itong 3 pipindutin. Tapos kapag nag-basic attack naman, ito lang nasa gitna ang pipindutin. Paliwanag ni Miguel. Si Soro, tutok na tutok sa paliwanag ng bata. Tila ba desidido nga itong matuto. Miguel, tama na yan. Tuturuan mo pa mag-addict ng paglalaro si Zoro. Para po may kaduo ako. Kung saan ka masaya, pero tama na muna yan. Matulog na tayo. 8:00 na Sige po, mami. Sige na, Kuya Zoro. Maglinis ka na ng muka. Tapos wag mong kalimutang mag-toothbrush ha. Bago matulog. Ayaw po kasi ni mami ng bad breath. Baka basti din ka kapag mabaho ang hininga mo. Tumango si Soro. Kita sa mata ng lalaki na determinado itong matutunan ng lahat ng itinuturo ni Miguel. Hindi naman siya nagsasalita, pero masaya si Soro sa mga tulong na ginagawa ng mag-ina. Miguel! Ito na nga po, mami. Sige na, Kuya Zoro. Tumayo si Soro. Kasabay din noon ang pagpasok ni Lenny sa sala. Nagtama ang tingin nila ng lalaki. Matipid na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Ngiting tila nahihiya. Tila tinamaan sa ngiting yon si Lenny. Pero pilit na iwinawak siyang kilig na kanyang nararamdaman. Hoy, wag mo akong iningitan ng ganyan ha. Pumasok ka na sa kwarto mo at siguraduhin mong maglilinis ka ng katawan. Sige na! Kunyaring masungit na sabi niya sa lalaki. Tumango si Soro at mabilis na pumasok sa kwartong ipinahiram sa kanya ni Lenny. Mami naman, bakit mo siya tinatakot? Parang alam niyang hindi tayo basta-basta dito, Miguel. Tandaan mo, hindi pa rin ako kampante sa lalaking yan. Oo na nga po. Kinabukasan, dinala ni Lenny sa restaurant si Soro upang makatulong. Kahit walang gaanong customer, may mga trabaho pa rin na kailangang hatiin ng 3 tao. Isa pang dahilan kung bakit dinala niya ang lalaki. Nagbabaka sakali siyang makatulong ang exposure para magsalita ito. Good morning! Magiliw na bati ni Lenny pagkabukas ng pinto. Naabutan niyang nagpupunas ng mesa si Janet. Sumilip naman mula sa kusina si Mike upang bumati. Pero laking gulat na lamang ng dalawa nang makitang lalaking kasunod ni Lenny. Sabay na nanlaki ang mga mata ni na Janet at Mike. Si Janet halos atakihin sa puso. Si Mike nauutala na nagsalita. Multo! Hindi siya multo, Mike. Ma'am, inaral mo na rin bang itim na mahi ka? Sira! Hindi siya si Terence.
Hindi ako bumubuhay ng patay. May sino yan? Bakit kamukhang kamukha niya si Sir Terence? Siya nga naman, Ma'am Lenny. Bakit kamukhang kamukha niya si Sir Terence? Payat lang siya ng konti at medyo dry, flaky yung balat. Pero ang hulma ng mukha, walang duda, Ma'am. Kay Sir Terence nga. Ano? Bakit alam mo ang dry and flaky? Ikaw, Mike, ha? Siyempre, Ma'am, asawa ko sobrang arte. Pero seryoso, Mama, sino siya? Oo nga naman po, ma'am. Sabihin niyo na kung sino siya. Kinikilabutan talaga ako. Ang OA, Janet, ha? Hindi ko alam ang totoo niyang pangalan. Pero pinangalanan siya ng anak ko na Zorro. Zorro? Yung magnanakaw, Ma'am? Si Robin Hood yun. Ewan ko kung sino Zorro yon. Pero pulubi siya na muntikan ko ng mabangga. Panimulang sabi ni Lenny. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag. Inilahad niya ang lahat ng nangyari magmula sa unang engkwentro. Seryoso namang nakikinig ang dalawa habang sinusulyap-sulyapan si Zorro. Ang lalaki naman nananatiling tahimik sa isang tabi, tila ba batang nahihiya. Pero alam mo, ma'am, sumasang-ayon ako kay Miguel. Hindi kaya may kambal si Sir Terence? Naisip ko rin talaga yan. Pero ni minsan, walang nabanggit si Terence tungkol sa pagkakaroon ng kambal. Anyway, kaya ako talaga siya dinala rito para mapakinabangan ko. Gagawin niyo po bang tagalinis, Ma'am? Oo. Para naman mabawasan na rin ang mga trabaho niyo. Nahihiya na rin ako sa inyo Ay, nako, Ma'am. Wala namang customer Kaya okay lang po sa amin. Oo nga po. Hindi naman kami masyadong napapagod. Kaya okay lang din na nandito siya. O siya, sige na. Back to work na tayo. At ikaw, Zorro, simulan mo ang trabaho sa paglilinis ng salamin. Utos ni Lenny, sabay turo ng salamin na pader. Ipinaliwanag ng babae kung paano gagawin ang paglilinis. Si Zorro nakikinig ng mabuti, bagamat hindi nagsasalita at puro tangulang. Nagagawa naman niya ng tama ang lahat ng inuutos ni Lenny. Ilang minuto ang nakalipas magmula nang maglinis ng salamin ng pader si Zorro. Isa-isang nagsipasukan ang mga customer. Sa umpisa, hindi napansin ng tatlo ang kakaibang kilos ng mga customer. Pero kalaunan, napagtanto ni Janet ang dahilan. Ma'am, mukhang ito na pong umpisa ng pagbangon ng restaurant mo. Nakuha agad ni Lenny ang ibig sabihin ni Janet. Si Mike, na abala sa kusina, ay napasilip din. Medyo nagulat kasi ang chef nang biglang dumami ang orders ngayong araw. Mga college student at empleyadong babae ang panay sulyap kay Zorro. Ang iba, pasimpleng kinukuhaan ng litrato ang lalaki. Habang pigil ang kilig, si Zorro naman na may sariling mundo. Napapangiti na lang kapag nagtatama ang tingin sa kung sino man na customer. Isang magandang ideya ang pumasok sa isipan ni Lenny. Matapos maglinis ng salamin ni Zorro, pinatayo niyang lalaki sa entrada ng restaurant, pinahawak niya ng menu at sinabihan na ngumiti lang. Dahil di ka naman nagsasalita, ngumiti ka lang dyan. Diyan ka lang, okay? Wala kang ibang gagawin kung hindi ang ngumiti habang hawak ang menu. Understood? Tumango-tango si Zorro na parang maamong tupa. Natuwa si Lenny sa naging tugon nito. Very good. O siya, galingan mo sa pagtayo, ha? Bumalik ang babae sa loob at inasikasong lahat ng customer na pumapasok. Habang si Zorro, kahit na tinatanong ng mga customer, nakangiti pa rin at hindi nagsasalita. Nagtataka man ng mga tao, hinahayaan na lamang nila dahil nahuhulog sila sa charm nito. Matapos ang araw, napagod pero malawak ang pagkakangiti ng tatlo. Hindi nila inaasahan ang biglang pagdami ng customer dahil lang may gwapong lalaking nagtatrabaho sa restaurant. Grabe naman, Ma'am Lenny.
Right choice na dinala mo dito si Zoro. Sabi ni Janeta na pasimpleng hinadkan ang braso ni Zoro. Agad siyang sinita ni Mike na ikinabusangot niya at padabog na humiwalay sa lalaki. Huy! Umandar naman yung kalandian mo ha. May boyfriend ka ha? Haliparot na ito. Yumakap lang naman. Wala namang mali siya yun. Ay nako, narinig ko na yan. Daming ganyan sinasabi ng mga empleyado. Walang mali siya. Pero 1 buwan lang ang lumipas, gumagawa na ng kabalbalan. Che! Paano naman kami gagawa ng kabalbalan? Tingnan mo nga yan oh. Hindi marunong magsalita. Daig pang babaeng Pilipinas sa sobrang hiya. At may plano ka pa talaga ha? Joke lang naman. Tatawa-tawa naman si Lenny na pinapanood sila. Hindi niya maikakailang sobra siyang nasiyahan sa naging benta nila ngayong araw. Alam nyo, nakapagdesisyon na ako. Gagawin nating model ng restaurant na to, si Zoro. Mukhang magandang ideya yan, ma'am. True, dudumugin tayo. At dahil magiging modelo na si Zoro, kailangan mo magpalaki ng katawan. Medyo payat ka kasi. At kailangan mo na rin magkaroon ng skincare routine. Toray, skincare routine. Tawang-tawa si Janet na sinundan din ni Lenny. Napailing naman si Mike dahil sa kaartehan ng ipinapagawa nila kay Zoro. Kagaya ng sinabi ni Lenny, sinimulan niyang maging istrikto sa skincare routine ni Zoro. Pinaglalagay niya ng facial mask 3 times a week, kumpleto sa moisturizer at cream, saka palaging may inilalagay na pipino sa mata tuwing gabi. Gumigising din siya ng maaga para lamang manduhan ng lalaki sa pag-i-exercise. In-enroll niya pa ito sa fitness program para masiguradong lalaki ang katawan nito. Sa pagdaan ng araw, napapansin niyang umuumbok ng muscle ng lalaki. Lumalaki ang bicep nito. Minsan niya pang itinaas ang t-shirt ng lalaki upang makita kung may abs na nga ba ito. Sa sobrang saya niya, hindi niya napigilang mapanganga at ngumiti. Napansin iyon ni Mikel na nasa tabi lang at naglalaro. Mommy, you look creepy. Para kang mga halay. Hoy, ang sama ng ugali mo. Sinilip ko lang naman, anak. Nakaramdam siya ng hiya sa kanyang anak na idinaan na lamang niya sa pagsimangot. Lalong dumami ang mga customer ng restaurant nila. Tinutuon niya ang plano niyang gawing mukha ng restaurant si Zoro. Inilagay niya ang mukha ng lalaki sa mga menu. Mga babae, bakla, maging mga lalaki ang na-curious kay Zoro ay nagpupunta rin sa restaurant. Pinapanood ng mga lalaki si Zoro na may kani-kaniyang komento. May mga nagsasabing hindi naman siya gwapo. Ang iba ay nagsasabing sakto lang ang mukha nito at hindi kailangang pagkaguluhan. Hanggang sa isang ginang ang pumasok. May suot na shades at posturang sumisigaw ng karangyaan. May kasamang bodyguard. Sabay-sabay na napalingon ng mga tao sa restaurant dahil sa entrada niyang agaw pansin. Welcome po sa Sunny Day. Table for how many po? Magalang at masayang bati ni Lenny. Dahan-dahang ibinaba ng ginang ang kanyang shades. Sumilip muna ang mga mata nito mula sa likod ng shades. Pinakatitigan niya si Lenny. Ang babae naman ay nakaramdam ng awkwardness sa pagtitig ng ginang sa kanya. Hindi niya alam kung anong tamang reaksyon. Hanggang sa tuluyan ng tanggalin ng ginang ang shades nito at ipinatong sa ulo. Ikaw ba ang manager dito? Ako po ang may-ari. Yung lalaking nasa welcome sign ng restaurant ninyo, gusto ko siyang makita. Si Zoro po? Bakit? Zoro? Zoro ang pangalan niya? Opo. Manager po ba kayo sa showbiz industry? Kaya interesado kayo para sa kanya? Manager? Sa showbiz? Biglang tumawa ng pagkalakas-lakas ang ginang. Napalingon ang lahat ng tao sa kanya. Si Lenny
Nakakunot noong pinagmasdan ng ginang na patuloy pa rin sa pagtawa. Matapos humupa ang pagtawa ni Maricel, maarte pa nitong pinahid ang luha sa magkabilang mata, luha ng sobrang kagalakan. Iha, hindi ako pipitsugi na manager lang sa showbiz. I am Maricel Yap. Ang lupang kinatitirikan ng restaurant nito at ang iba pang establishmento rito ay pag-aari ko. Tandaan mo ang mukhang ito. Mukha ito na kayang bilhin ng restaurant nito at ang lahat ng taong nandito, maging ang modelo ninyo. Nagsilingunan ng mga customer sa kanyang tinuran. Narinig kasi nila ang usapan. Lahat ng nakarinig ay sumalubong ang kilay at matalimang tingin na ipinukol sa kanya. Pinandilata ni Maricel ang mga tao habang naglilitanya. O bakit? Magrereklamo kayo? Totoo naman ang sinasabi ko. Mga mahihirap lang kayong lahat. Kaya ko kayong bilhin. Mawalang galang na po. At bakit mawalang galang? Kasi po, nag-iiskandalo na kayo dito. Dati ho ba kayong siraulo? Excuse me? Sige ho, lumabas na kayo. Marami pa akong customer. Sabi ni Lenny na inakay ang ginang palabas ng restaurant. Marahas na hinawi ni Maricel ang kamay niya. Sa kanilingon ang mga bodyguard. Kayong dalawa, tatayo na lang ba kayo dyan? Hinahawakan ako! Para saan pa't binabayaran ko kayo? Di sana nag-security guard na lang kayo kung tatayo lang pala kayo! Sa sarkastiko niyang turan, mabilis na kumilos ang dalawang bodyguard. Hinarangan nila si Lenny. Kaya bahagyang umatras ang babae. Hinawi naman ni Maricel ang dalawang bodyguard dahil tuluyan na siyang tinakpan ng mga ito. Muling tumabi ang dalawang bodyguard. Pareho silang umatras. Hindi ko gustong ginawa mong ito sa akin. Pinapahiya mo ko. Hindi ko po kayo pinapahiya. Kayo po ang gumawa niyan sa sarili nyo. Whatever. Let's get back to business. Ang ipinunta ko rito, ang lalaking modelo ng restaurant ninyo. Nasa na ba siya? Sandali po. At hindi niyo pa naman sinasagot ang tanong ko. Bakit niyo po siya hinahanap? Tumaas ang dulo ng kilay ni Maricela. Matagal siyang nakatingin kay Lenny hanggang sa pumasok sa dining si Zorro. Nakabreak na kasi ang lalaki kaya wala na ito sa usual na pwesto nito. Napalingon si Maricela. Napamulagat ang mata niya matapos makita ang lalaki. Oh, ayan na siya. Zorro, halika dito. Kaswal na sabi ni Lenny. Lumapit naman agad sa kanya ang lalaki. Si Janet, na abala sa pag-aasikaso, hindi maiwasang sumulyap-sulyap sa kanila. Maging si Mike na nagluluto sa kusina ay napapasilip din. Nakatayo lang si Zorro sa harap ni Maricel. Napansin ni Lenny na nanginginig ang kamay ni Maricel habang titig na titig sa lalaki. Hoy! Kung may binabala ka sa kanya, hindi kita hahayaan. Ang tanda-tanda mo na. Gusto mo pa ng bagets? Anong pinagsasasabi mo dyan? Niyakap ni Lenny ang braso ni Zorro na para bang magkasintahan sila. Para sabihin ko sa'yo, taken na siya. Hindi siya papatol sa'yo. Hindi nagsalita si Maricel. Sinamaan niya lang ng tingin si Lenny. Saka padabog na lumabas ng restaurant. Agad na sumunod ang mga bodyguard. Paglabas ni Maricel, nagpalakpakan pa ang mga customer. Para bang nanunood ng teleserye ang mga ito na tuwang-tuwa sa ending. Ngingiti-ngiti naman si Lenny sa mga tao. Si Zorro, walang naiintindihan sa nangyayari, kaya bumalik na lamang sa pagtayo nito sa tabi ng pinto. Paglapit ni Lenny kay Janet, agad siyang tinanong ng tauhan. Sino ba yun? Ang weirdo naman niya. Siya daw ang may-ari ng lupa nito. Talaga ba? Mukha naman nagsasabi siya ng totoo. Hindi kasi mumurahin ang mga suot niya. At ang gara din ng sasakyan. Pero hindi magandang pakiramdam ko sa kanya. Agree. Mukha siyang matapobre at hindi gagawa ng matinong bagay.
Nagtapos ang araw na palaisipan kay Lenny ang pagkatao ng Kinang. Laking pagtataka niya rin kung bakit ito interesado kay Soro. Kasalukuyan siyang nagmamaneho pa uwi. Napasulyap siya kay Soro na nakaupo sa backseat ng sasakyan. Habang tumatagal, lumalalim ang kagustuhan niyang malaman ang katauhan nito. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ni Miguel. Mami, bukas na po yung game ko. Makakapunta ka po ba? Nako anak, ngayon pa lang kasi dumadami ang tao dito sa restaurant. Sana maintindihan mo. Si Kuya Zoro po kaya? Ha? Ay, siya kasi ang dinadayo ng mga tao dito, anak. Kung si Kuya Zoro po ang dinadayo ng mga tao, di po ba pamimeke yun? Sa restaurant po, 3 bagay lang ang dinadayo. Una sa lahat, pagkain. Pangalawa, service. At pangatlo po, place na dapat maganda ang ambience. Napaisip si Lenny sa tinuran ni Miguel. Alam naman niya yun na yun talaga ang dapat na quality ng isang magandang restaurant. Ay nako, pinangaralan mo pa ako. O siya, sige na. Kami ng dalawang sasama sa'yo. Ayoko naman na iwanan kayong dalawa. Tandaan mo. Nawala pa rin po kayong tiwala sa kanya? Paulit-ulit naman kayo, Mami. Mabuti ng malinaw. Tila mag-asawa sina Lenny at Soro na sabay na pinapanood ang laban ni Miguel. Todo cheer ang babae. Sa bawat makakaskor sa tennis ang anak, habang si Soro tahimik pero ngumingiti kada pumupuntos si Miguel. Go, anak! Malakas niyang pagkakasabi. Nilingon niya pa ang mga katabi para lamang ipaalam na anak niya ang isa sa naglalaro. Anak ko yan! Yung nasa kabilang side ng court! Pilit ng ngiti ang ibinigay ng katabi niya sa upuan. Laking gulat na lamang nila nang lumagpas ang tennis ball sa court. Hindi yun nahampas pabalik ng kalaban. Sa sobrang lakas, dumiretso iyon sa kanila. Ang masama, tumama ang bola kay Soro na nagpahilo sa lalaki. Napangiwi si Miguel sa kanyang nasaksihan. Natigil ang laro dahil nawala ng malay si Soro, kaya kinailangang dalhin sa nakaantabay na medik. Nag-proceed ulit ang laban. Ang ideklara ng medrip na maayos naman ang kalagayan ni Soro, sadyang nawalan lang ito ng malaya. Samantala, mabilis na tinapik-tapik ni Kaylin ang mga daliri sa mesa. Nakaupo siya sa swivel chair at seryosong nakatingin sa kawalan. Prenteng nakaupo naman sa sofa si Maricel habang nag-scroll sa kanyang phone. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo, ma'am? Paulit-ulit naman to. Oo nga, siya yung nakita ko. Kung ganun, hindi pa talaga siya patay. Matalim ang pagkakabigkas niya ng mga salitang yun. Desidido si Kaylin na mawala sa landas niya ang lalaking tinutukoy niya. Mariin na ikinuyom ang kanyang palad at halos magdikit ang kilay niya dahil sa sobrang inis. Anak, tingnan mo tong bag sa website. Ang ganda. Bet ko to. Baka naman gusto mo rin. Ma'am, may seryoso akong problema dito. Nagmo-moment ako. Mamaya na yan. Tingnan mo muna kung magugustuhan mo. Limited edition lang kasi ito. Umikot ang mata ni Kaylin sa naging sagot ng kanyang ina. Lalo na nang lumapit ito habang ipinapakita ang phone sa kanya. Maya-maya lang may kumatok sa pinto. Pasok! Pumasok ang isang lalaking nasa edad 45. Ang lalaki ay parang palaging kabato. Inaayos pa nito ang tumatabinging eyeglasses sa kapilit na iniiwasan na malaglag ang mga folder na hawak nito. Ang lalaking ito ay si Arthur, executive assistant, pero magmula nang mawalang presidente, naging utusan na lamang siya ni Kaylin bilang pansamantalang posisyon. Ma'am Kaylin,
Ipinapaalam po ni Director Caparon na kailangan yung pag-usapan ng tungkol sa investment sa Ming Enterprise. Hindi po kasi niya gusto at ng ibang board members ang plano niyo. Sabi ni Arthur habang inilalapag ang folder sa mesa. Muling sumalubong ang kilay ni Kaylin sa balitang dala ni Arthur. At bakit siya nagrereklamo? Sa palagay niya ba, hindi ako marunong magdesisyon? Kaya hindi sila sang-ayon? Bumulusok pababa po kasi ang stock natin sa market dahil sa mga naging desisyon nyo for the past 6 months. Naningkit ang mga matang tiningnan ni Kaylin si Arthur. Hindi nito nagustuhan ang pakahulugan ng lalaki. Sinasabi mo bang bobo ako, ha? Wala naman po akong sinasabi ganun, ma'am. Lumayas ka sa harapan ko bago pa kita mahampas. Sige po. Sinundan ng mag-ina ang paglabas ng lalaki bago sila muling nag-usap. Habang nag-uusap, binuksan ni Kaylin ang mga folder na dinala ni Arthur. Tinik sa lalamunan ko talagang kaparunian. Ay bakit kasi hindi ka pa ginagawang official president? Kailangan ko pa ng konting hagot sa board of directors. Galingan mo naman kasi anak. Parang puro palpak naman lahat ang mga plano mo. Ano nga magagawa ko? Sa ganun ang naging resulta. Hindi naman ako si Rudy Baldwin para malaman ang future. Anyway, kailangan nating balikan ng lalaking nagngangalang Zoro. Kailangan kong masigurado kung siya ba talaga yun o kamukha niya lang. Posibleng kamukha niya lang. Parehong-parehong hulma ng mukha. Ma'am, can you handle that case? Iniisip ko pa kasi kung paano ko makukuha ang loob ng board of directors para opisyal ako maging presidente. Bibigyan mo pa ako ng trabaho. May bakasyon kami ng mga amiga ko sa susunod na araw. Tapos may sumba pa kami bukas ng umaga. Wow, ma'am. Ang busy mo naman. Napaka-importante naman ang trabaho mo. Compared naman sa mga pinoproblema ko. Charot-charot lang naman, anak. O siya, ako nang magpapa-background check sa lalaking yun. Humingi ng tawad si Miguel kay Zoro. Ngiti ang isinagot ng lalaki, kaya naman napanatag na rin ang bata. Hindi alam ng mag-ina na may kakaibang dulot ang nangyaring pagtama ng bola kay Zoro. Tahimik na pumuslit ang lalaki. Kinagabihan, sinigurado niya munang nagpapahinga na si Lenny. Saka siya maingat na lumabas ng gate. Naiwan ni Lenny ang wallet sa lamesa. Kaya doon kumuha ng pera si Zoro na pambayad sa taxi na kanyang sinakyan. Bumaba siya sa kanto ng isang subdivision. Tinuho niyang isang bahay at naghihintay sa labas ng gate hanggang sa dumating ang isang kotse. Tumapat ang kotse na ito sa gate kung saan siya nakaabang. Naghihintay lang ang driver ng sasakyan na mabuksan ang gate. Walang sinayang na pagkakataon si Zoro. Nilapitan niya ang sasakyan at kinatok ang bintana ng driver seat. Ayaw pa siyang pagbuksan ng driver, kaya nilakasan niya ang pagkatok sa salamin. Pagalit na ibinaba ni Arthur ang salamin ng bintana. Kasabay ng pagbaba niya ng bintana, ibinaba rin ni Zoro ang kanyang hoodie. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Arthur sa kanyang nakita. Mr. President! Gulat niyang turan. Pinapasok niya sa loob ng sasakyan si Zoro. Sakto rin na pinuksan ng asawa ni Arthur ang gate. Pinaandar niya papasok ng gate ang kotse na nananatili sila sa loob nito. Mr. President, ano nangyari sa'yo? 6 na buwan ka nawala. Akala ng buong korporasyon, patay ka na. Hindi pa ako pwedeng bumalik agad. Pero bumababa na ng bumababa ang stocks natin. Puro palpak ang mga desisyon ng kapatid mo. Alam kong hindi talaga siya maaasahan. Pero ano nga bang nangyari sa'yo? Detalyadong ipinaliwanag ni Zoro ang nangyari sa kanya. Tatango-tango si Arthur habang nakikinig. Ipinaliwanag niya rin kung paano bumalik ang alaala niya. Anong plano mo ngayon? Hindi pwedeng matagalan ang pagbalik mo. Kailangan ka na namin. Baka pag pinatagal mo pa ng gusto, lumubog na ang tuluyan ng korporasyon. Salamat, Arthur. Salamat sa malasakit mo sa company.
bread and butter ko ang Metrocorp. Isa pa, marami kayong natulungan charity. At ikaw, isa ka sa pinakamabait na boss na nakilala ko. Salamat, pero kailangan ko ng tulong mo. Handa akong tumulong. May kutob ako kung sino ang nasa likod ng pagkasira ng brake ng kotse ko. Hindi yun aksidente. Kaya gusto kong mapaimbestigahan mo ang nangyari sa sasakyan ko. Tingin niyo po ba silang may pakana? Oo, walang duda. Alam mo naman na hindi kami magkasundo. At kanino ba mapupunta ang kumpanya kapag nawala ako? Hindi ba kay Kaylin? Tumango-tango si Arthur. Sang-ayon siya sa sinabi ng lalaki. Alam niyang totoong kondisyon ng pamilya Yap. Handa siyang suportahan si Soro sa anumang magiging desisyon nito at sundin kung anuman ang ipag-uutos ng lalaki. Makakaasa po kayo, Mr. President. Isa pa pala, gusto kong imbestigahan mo rin ang pagkatao ni Terence Duetes. Sino naman yun? Asawa siya ng mag-inang kumupkup sa akin. At kamukha ko siya. Kamukhang kamukha ko. Talaga po ba? Hindi kaya may kakambal kayo? Alam kong may kakambal talaga ako. Sinabi ni Mama at Papa yun. Pero sanggol pa lang kami. Namatay na ang kakambal ko. Kaya nagtataka ako sa katauhan ng Terence na to. Nasa na po ba siya? Yung Terence? Patay na. Namatay siya 5 years ago dahil sa sakit. Ganun po pala. Kaya siguro panatag ang mag-ina sa'yo dahil kamukha mo ang haligi ng tahanan nila. O siya, kailangan ko nang bumalik. Ikaw na ang bahala sa lahat ng inutos ko. Makakaasa po kayo, Mr. President. Bababa na sana ng sasakyan si Soro nang maalala na wala na pala siyang pera. May 500 ka ba dyan? Napakamot ng batok si Arthur bago binuksan ang wallet. Inabutan niya ng 500 si Soro. Kasunod ay pag-abot ng pera. Siya nga pala. Kung magbibigay ka ng update, pumunta ka sa Sunny Day Restaurant. Hindi pa kita makokontak. Wala pa akong cellphone. O sige na. Pahabol niyang sabi bago tuluyang bumaba ng sasakyan at lumabas ng gate. Kinabukasan, hawak na ni Maricel ang folder, resulta ng investigasyon na pinapaasikaso niya. Ang lumabas na resulta ay si Terence Duetes, asawa ni Lenny na nagmamay-ari ng restaurant. Ibinigay niya ang folder kay Kaylin na kasalukuyang kumakain. Tingnan mo. Terence ang pangalan niya. Meron siyang sariling pagkakakilanlan. Matagal na siyang nabubuhay sa mundo at hindi basta sumulpot lang. Bakit kamukhang kamukha siya ni Troy? Kunot noong tanong ni Kaylin habang nakatingin sa litrato ni Terence. Aba malay ko, baka naman kasi common pala talaga ang mukha ni Troy, hindi lang natin alam. Pwede bang ganun? That doesn't make sense. Pwedeng maging hawig, pero maging kamukhang kamukha ng ganito? Kasing liit ng butas ng krayom ang tsansang mangyari yun. Ay siya yung maswerteng butas ng krayom kung ganon. Ma'am, nakakaduda to. Mag-hire ka pa ng iba't ibang investigator. Feeling ko, palpak magtrabaho yung inupahan mo. Naku naman, hindi na ako makapag-enjoy sa buhay kasama ang aking mga amiga. O siya, maghahanap ako ng iba. Ano bang ganap sa promotion mo? May meeting ako sa Ming Enterprise today at wala akong pakialam sa opinyon ni Kaparon. Basta gagawin ko to. Okay, sana lang hindi palpak na naman yan, ha? Never ka na talagang magiging presidente kapag pumalpak ka ulit. Tumaas ang dulo ng labi ni Kaylin sa sinabi ni Maricel. Sumimsim muna siya ng kape bago nagsalitang muli. Subukan nilang gawin yon at pagsisisihan nila. Kung babagsak ako, idadamay ko silang lahat. That's my baby girl. Proud na sabi ni Maricel habang pumapalakpak ng pagkalakas-lakas
Tanghali, sa hallway ng isang private VIP room sa mamahaling restaurant, naglalakad si Kaylin habang kasunod si Arthur na may bitbit na mga dokumento. Baka sa mukha ni Arthur ang pag-aalala. Ma'am Kaylin, sigurado na po ba talaga kayo sa meeting na to? Hindi pa po kasi pabor ang ilang board members. Arthur, sino nga ulit ang presidente ng Metrocorp ngayon? Si Sir Troy po. Tumigil sa paglalakad si Kaylin. Nilingon si Arthur at sinamaan ito ng tingin. At nasan siya ngayon? Obviously, wala siya rito. Hindi natin alam kung patay na ba siya. Kaya huwag mo kong pasimpleng ginagago. Ako na ang acting president ngayon and soon, magiging official president ng Metrocorp. Kaya tigilan mo ang pag-question sa mga desisyon ko sa buhay. Pasensya na po. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa marating nila ang VIP room ng nakalaang meeting ng Metrocorp at ng Ming Enterprise. Naroon na si Mr. Ming, ang owner ng Ming Enterprise. Kalmadong nakaupo na tila kanina pa naghihintay sa kanila. Tumayo si Mr. Ming at nakipagkamay kay Kaylin saka muling umupo. Good afternoon, Mr. Ming. I heard the board is worried about the capital injection. Sabi nila, masyadong malaki ang hinihingi kong investment. They're afraid to spend. Pero alam ko ang potential mo, Mr. Ming. At willing namang mag-invest ang Metrocorp para naman pondohan ang inyong operasyon. Ang gusto ko lang, siguraduhin mong doble ang balik nito sa amin. Oh, it will be more than double. But aside from the funds, I need one thing to guarantee success. Logistics. I need your ships to transport my products exclusively. Walang pagdadalawang isip na pinirmahan ni Kaylin ang kontrata. Nahagip naman ng paningin ni Arthur ang nakalagay sa kontrata. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa kanyang nakita. Naalarma siya ng gusto sa pinagagagawa ni Kaylin. It's a partnership, Miss Kaylin. Your capital plus your fleet equals global dominance. Kapag pumutok ang produkto ko sa market, Metrocorp ang makikinabang. You will be the visionary who spotted the next big thing. Ito ang kailangan namin, isang agresibong investment. Tuluyan ang pinirmahan ni Kaylin ang dokumento. Authorize ang pag-transfer ng bilyones at pagbibigay ng shipping rights sa Ming Enterprise. Matapos pirmahan ang kontrata, agad niyang isinara ang folder at padabog na iniabot kay Arthur. Ang folder na hindi man lang ito tumitingin. Arthur, ilagay mo yan sa briefcase ko. Siguraduhin mong nasa safe yan. Pag-uwi, I don't want any leaks until the announcement. Kinuha ni Arthur ang folder nang may pag-iingat habang abala sina Kaylin at Mr. Ming sa pagdiriwang at pag-inom. Pasimpleng binuksan ni Arthur ang folder. Mabilis niyang sinilip at binasa ang mga kondisyon sa huling pahina. Matapos ang meeting ni Kaylin kay Mr. Ming, nagpatawag siya ng pagpupulong ng araw ding yun. Takang-takang board members kung para saan ang meeting. Maya-maya lang, taas noo siyang pumasok. Hindi maikakaila ang kayabangang taglay nito. Habang naglalakad, patungo sa gitna. Tanong ang ibinungad sa kanya ni Mr. Tan. Kaylin, bakit mo kami pinatawag? Akala ko ba pag-uusapan natin ang proposal ng Ming Enterprise sa susunod na linggo? Kaylin, anong ibig sabihin ito? May notification ng Finance Department na nag-wire transfer tayo ng 5 billion pesos sa Ming Enterprise. Nanginginig sa galit na singhal ni Caparon. Hawak niya ang report galing sa bangko na naglabas ng 5 billion ang Metrocorp papuntang Ming Enterprise. 5 billion? Lilimasin mo ba ang cash reserve namin? It's called an investment, gentlemen. Instead of letting our money rot in the bank, I put it to work. Partner na natin ang Ming Enterprise.
Kalmadong sabi ni Kaylin, saka inilapag ang folder sa mesa. Kinuha iyon ng mga board members at binasa ang nilalaman. Without board approval, hindi mo lang nilabas ang kaban ng yaman natin. Binigyan mo pa sila ng exclusive shipping rights. Tayo na ang nagbayad. Tayo pa ang magtatrabaho para sa kanila. This is the worst deal in history. It's a high risk, high reward strategy. Masyado kayong duwag. Hinihintay nyo lang na bumagsak ang kumpanya. Ako, gumagawa ako ng paraan para lumago tayo. Paraan? Isinugal mo ang kinabukasan ng empleyado natin sa isang kumpanyang hindi natin kilala. Tapos na ang usapan. The money is gone. The deal is signed. Just wait for the profit. Matapos sabihin yun, tumalikod na si Kaylin at lumabas ng conference room. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga board members. Halo-halo ang mga reaksyon, pero karamihan ay desmayato at galit sa naging desisyon ni Kaylin. Hindi niya naiintindihan ang impact ng ginawa niya. Hindi siya nararapat sa posisyon niya. Nilulubog niya lang lalo ang Metrocorp. Galit na singhal ni Caparon na siya namang pinaburan ng ilang board members. Ipinaalam ni Arthur kay Zoro ang tungkol sa nangyaring deal at ang naging board meeting. Gabi na, 2 oras na lang at magsasara na ang restaurant. Yon ang magandang pagkakataon para puntahan ni Arthur si Zoro. Nasa labas ng restaurant si Zoro, nakatayo sa harap habang kinakausap si Arthur. Sa unang tingin, para lamang nagtatanong si Arthur ng menu kung anong masarap na pagkain. Binubuklat kasi ni Zoro ang menu book sa harap nito. Talaga bang ginawa niya yun? Oo, Mr. President. Hindi maganda to. Galit na galit ang ilang board member. Lalong-lalo na si Director Caparon. Wala talaga siyang isip. Baka pwedeng bumalik ka na, Mr. President. Kailangan ka na ng Metrocorp. Bigyan mo pa ako ng konti pang araw. Kumusta na pala ang pinaiimbestiga ko sa'yo? Wala pang lead. Pero araw-araw ko silang kinukulit para madaliin ang investigasyon. Yung tungkol kay Terence. Ang nakuha pa lamang na impormasyon, si Dr. Rihanna, ang OB ng mama mo nung ipanganak kayo. Siya rin ang nanay ni Terence. Kung ganon, posibleng nilinlang niya lang ang mga magulang ko at kinuha niya si Terence? Posibleng ganon nga. Ipinaalam na patay na ang kambal mo para kunin niya. Pero bakit niya ginawa yun? Yan ang hindi pa natin alam. Salamat, Arthur. At least, alam ko na ngayon na ang kambal ko nga talaga si Terence. Ipagtatapat ko na lang ang lahat kay Lenny. At kapag naayos ko na ang relasyon ko sa kanila, babalik na ako. Huwag mo nang tagalan, Mr. President. Nuubusan na tayo ng oras. Naiintindihan ko. Saktong pag-alis ni Arthur ay ang paglabas ni Lenny. Bakas ang pagtataka sa mukha ng babae habang sinusundan ng tingin si Arthur na naglalakad papalayo. Ano bang tinanong ng lalaking yun? Bakit parang ang tagal kanyang kinausap? Nagpanggap si Zoro na hindi pa rin nagsasalita. Sa halip, ipinakita niya ang menu kay Lenny. O siya, pumasok ka na. Maya-maya lang, uuwi na tayo. Maraming nangyari sa loob ng Metrocorp. Naging hati ang opinyon ng board members sa ginawa ni Kaylin. Oo nga, at nagalit ang lahat. Pero 1 linggo lang ang lumipas. Biglang nagbago ang pakikitungo ng ibang board. Masigabo ang palakpakan. Sa malaking LED screen sa harap, makikita ang graph ng stock ng Metrocorp na kulay green pataas ng pataas. Nakapaskil ang headline ng isang business news kung saan ipinapaalam na successful ang deal ng Ming Enterprise at Metrocorp. Ladies and gentlemen, please save your applause. Masakit sa tenga. Tumahimik ang lahat. Mabagal na naglakad si Kaylin papunta sa pwesto ni Caparon. Ang matandang board members na tiimbagang nakatingin sa kanya.
Director Caparon, do you remember what you said last month? This is the worst deal in history. Lilimasin ko ang kaba ng yaman. Mapang-udyok na sabi ni Kaylin sa matandang lalaki. Inilapit niya ang mukha niya rito. Now, tell me, masama ba ang loob mo na nag-triple ang dividend mo ngayong quarter? I took the risk before I have the vision. Troy, as my dear brother, was too cautious, too worrying. Metrocorp needs a leader who isn't afraid to bleed a little, to win a lot. Arthur, distribute the agenda for the next week meeting. Utos niya kay Arthur na nasa tabi niya lang. Iniabot naman ni Arthur ang folder. Naging tuso si Kaylin. Ilang araw pa niyang palihim na kinakausap isa-isa ang mga board members. Next Friday, we have the official vote, not for an acting president, but for the permanent president of Metrocorp. And I expect absolute unity. Siguro naman, napatunayan ko na ang galing ko. Mayabang niyang pagkakasabi. Hapon nang makasalubong ni Kaylin sa Director Tan sa hallway, tango lamang ang ginawa ng matanda pero sinundan siya ni Kaylin. Mr. Tan, pwede ba tayo mag-usap? Miss Kaylin, congratulations! Impressive numbers! Hindi yun ang pag-uusapan natin. Sa opisina ni Kaylin, nag-usap ang dalawa. Alam na ng matanda ang nais ni Kaylin. Alam niya ang plano nito. I will be straightforward. Alam kong ikaw ang swing vote. Hawak mo pang 3 pang minor board members. Kapag bumoto ka sa akin next week, susunod sila. Alam mo naman ang politika, Kaylin. Director Caparon is still influential at marami pa ring loyal kay Troy. Umaasa silang buhay pa siya. Troy is dead. Kung buhay man siya, he's irrelevant. Look at the numbers. Noong si Troy yung presidente, steady lang tayo. Noong ako na, we dominate. Lumapit lalo si Kaylin. May inilabas siyang isang maliit na sobre mula sa kanyang blazer at isiniksik sa bulsa ng jazz na Director Tan. Listen to me carefully. I'm restructuring the board once I am sworn in. Gusto kong tanggalin si Caparon and I need a new chairman of the board. Chairman? Seryoso ka? Support me next Friday. Ensure the vote. At sa'yo na ang pwesto ni Caparon. Plus, a cut from the Ming Enterprise under the table logistics fee. Hindi nagsalita si Director Tan. Nasilaw na siya sa offer ng babae. Pero nagdalawang isip pa rin kung tama bang suportahan ito. Maging siya kasi ay umaasang buhay pa si Troy. Wala siyang tiwala kay Kaylin at wala siyang tiwala sa mga desisyon nito. Kahit nagpapakita ng magandang resulta ang deal sa Ming Enterprise, hindi pa rin siya kumbinsido. Sa kabilang banda, gusto ring maging chairman of the board kung talagang wala na si Troy. Si Kaylin din ang papalit sa posisyon nito at gagawin ni Kaylin ang lahat matanggalang sa posisyon si Caparon. Kaysa sa iba mapuntang posisyon, maiging siya na lamang ang kumuha. Sa labas ng opisina ni Kaylin, nakatayo si Arthur. Dikit na dikit ang tenga sa pinto. Pinapakinggan niya ang usapan ng dalawa. Nang maramdaman niyang tila bubuksan ng pinto, nagmadali siyang lumayo at kunwari napadaan lamang. Kinakapihan, agad na ipinaalam ni Arthur kay Zorro. Pero hindi na sila sa restaurant nag-usap. Nagkita sila sa pinakamalapit na tambayan doon at doon nag-usap. Sinusuhulan niya mga board member para makuha ang boto nila. Dahil sa pagtaas ng stocks, lalong kumapal, lalong lumakas ang loob niya. Mas agresibo siya ngayon. Wala na tayong oras, Mr. President. Sa susunod na Biyernes na ang botohan. Naiintindihan ko. Kumusta na pala ang investigasyon? Nakakuha na ako ng lead kung sino ang nagsira ng brake ng sasakyan mo. Kailangan na lang natin malaman kung sino ang may pakana nito. Salamat, Arthur.
Maaasahan ka talaga. Inisip ng maiki ni Zoro ang mga pagbabago nito. Kailangan niyang kumilos agad bago pa tuluyang mawala sa kanyang posisyon at masira ang kumpanya. Kinabukasan, nakaupo sa sala si Lenny, kaharap ang laptop. Inaasikaso niya ang inventory at sales ng restaurant. Tinatrack niya para maayos ang filing nito ng tax. Lumapit sa kanya si Zoro. Sa umpisa, hindi niya pinansin. Hindi rin kasi nagsasalita si Zoro hanggang sa hindi na siya naging komportable na masyado ng matagal na nakatayo sa tabi niya ang lalaki. Kaya naman nilingon niya na ito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi ka nga pala nagsasalita. Ma'am Lenny, Napasinghap si Lenny nang magsalita ang lalaki. Napatayo siya nang wala sa oras at namilog ang mga matang nakatingin kay Zoro. Nagsasalita ka na? Tumango si Zoro sa sobrang tuwa ni Lenny. Napatili pa siya. Saka hindi inaasahan na niyakap ang lalaki. Huli na ma-realize niyang hindi tama ang kanyang naging reaksyon. Sorry, pasensya na. Na-carried away. wala yun sa akin. Paano ka pala? Kailan pa? Magmula nang matamaan ako ng tennis ball. Naku, sorry ha, pero bakit pala ngayon mo lang sinasabi? Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin na hindi kayo mabibigla. Parang kahit na anong paraan naman yata mabibigla pa rin kami. Pero masaya talaga ako na malaman kung marunong ka na magsalita. Natawa ng bahagya si Zoro sa sinabi ni Lenny. Natigilan naman ang babae. Tila ba nahihipnotismo siya sa pagtawa ng lalaki na para bang si Terence ang kaharap niya. Marunong naman talaga ako magsalita. Ayoko lang magsalita. Pasensya na kung isinikreto ko yun. Panimulang sabi ni Troy. Umupo si Troy sa sofa at sinundan naman ni Lenny. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy. May dapat kang malaman. Ang totoo, bumalik na rin ang alaala ko. Ang pangalan ko ay Troy. Troy Yap. May taong nagtangkang patayin ako kaya nawalan ako ng alaala. Isang araw habang pauwi ako, nasiraan ako ng brake ng sasakyan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Tumama ang kotse ko sa poste ng ilaw at himala na nabuhay pa ako. Pero sa lakas ng impact, siguro naalog ang utak ko. Kaya ako nagka-temporary amnesia. Sinasabi ko to sa iyo ngayon dahil may tiwala ako sa iyo. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Miguel, baka hanggang ngayon palaboy-laboy pa rin ako. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Grabe pala nangyari sa'yo. Pero teka, nagpapaalam ka na ba sa akin? Malumanay na tanong ni Lenny. Baka sa mukha niya ang lungkot. May kailangan akong asikasuhin. Kailangan kong i-prioritize ang bagay na yun bago pa mahuli ang lahat. Marahang tumango si Lenny. Ngumiti siya ng mapait. Naiintindihan niya naman ang lalaking pinangalanan nilang Zoro ay pansamantala lamang sa kanila. Pero napamahal na sa kanila ang lalaking ito kahit hindi niya palubusang kilala. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka. Hindi ko kayo makakalimutan ni Miguel. Maraming salamat. Malumanay na sabi ni Troy. Hinawakan pa ng lalaki ang kamay ni Lenny at tiningnan direkta sa mga mata ang babae. Muling ngumiti si Lenny. Tipid ng ngiti. Pero teka, aalis ka ba? Hindi ba sabi mo may nagtatangka sa buhay mo? Kung gusto mo, dito ka muna habang inaayos mo yung gusto mong ayusin. Ayoko kasing madamay kayo sa problema ko. Ganun ba? Babalik ako. Aayusin ko lang ang problema ko. At pagkatapos nun, okay na. Siya nga pala, kailangan yung magbago ng menu.
Hindi pasok sa panlasa ng mga customer ang pagkain na inihahain nyo. Majority ng mga customer sa area ay mga Gen Z. Either dadagdagan mo ang mga pagkain na ihahain mo o babaguhin mo lahat. Ang kailangan, maging appealing ang ambience ng restaurant mo. Napaawang ang bibig ni Lenny sa biglaang pagbibigay ng advice ni Zoro. Sandali siyang na-excite pero muli ring nalungkot. Ngayon pa lang bumabawi ang restaurant ko. At sa totoo lang, hindi enough ang kinita ko nitong mga nakaraang linggo para magpa-renovate. Huwag mong madaliin. Sa ngayon, mag-focus ka na muna sa pagdadagdag ng menu na papatok sa mga customer mo. Salamat. Bakit ang pakiramdam ko? Magaling kang leader. Likas lang sa akin yun. Umalis si Zoro sa puder ni Lenny. Labis-labis ang lungkot na nararamdaman ni Miguel dahil hindi nagpaalam sa kanya ang lalaki. Ipinaintindi ni Lenny sa anak na hindi nila kaano-ano si Zoro at meron itong sariling buhay. Samantala, pansamantalang tumira sa Airbnb ni Arthur si Troy habang nangungulekta sila ng ebidensya. Kailangan muna niyang magtago. Patuloy ang pagbibigay ng report ni Arthur sa kanya at 2 araw na lang ay gaganapin na ang botohan para sa bagong presidente ng Metrocorp. Isang araw, iniabot ni Arthur ang folder kay Troy. Patuloy na nagbibigay ng magagandang result si Miss Kailin. Sa palagay niyo po ba, Mr. President? Magandang balita to sa Metrocorp. Lalong tataas ang credential niya sa board. Hindi nagsalita si Troy.